What's up na naman sa inyo mga bossing? So our video for today mga boss about sa Honda Click natin, yung paano pag-maintain sa front shock. Tapos syempre yung tamang oil based on my experience no mga boss kung paano ko nagdi-DIY tsaka kung ilang ml nilalagay ko para hindi tumukod tapos hindi masayang yung travel ng front shock para ma-maximize natin mga boss yung front shock natin. So start na tayo agad mga boss. Bali mga boss, follow nyo lang tong video na to no para matuto rin kayo mag-DIY kung sakaling magdi-DIY kayo. Kung hindi naman, pwede naman kayo magpagawa sa labas no. First, yung tools na kailangan natin mga boss yung star shape. Ayan, kung makikita nyo, ayan yung sa may brake caliper ba to? Yung para matanggal natin. Kailangan nyo ng star shape. Ayan, no. Ayan, basta mga boss, ang hanapin nyo lang, T40 size na, star shape na Allen wrench. Ayan mga boss, bali babaklasin natin siya. Lagyan lang natin ng bakal sa dulo para medyo support, no. Ayan, para may hawakan. Hindi mahirap ipihitin, kumbaga. Ayan, to naman sa taas. Ayan, dalawa lang naman yan, yung star shape na yan. Tapos dito mga boss sa taas, yung holder nito, 10 mm lang to. Ayan, tanggalin nyo rin yan. Ayan, after nyan, matatanggal na agad. Tapos dito mga boss, kailangan nyo dito 19 mm na size. Tatanggalin na natin yung mismong gulong. Tapos mga boss sa kabila, hanap na lang kayo ng pangontra para hindi umikot. Ayan, pangontra. Tapos pihitin nyo lang, matatanggal yan. Ayan, bali share lang natin mga boss tong video na to para sa mga hindi nakakalam tsaka gusto magka-idea. Bali from stock to mga boss, parang 34,000 odo na tsaka tayo front shock repack. I-repack natin to mga boss kasi yung nararamdaman natin dito, parati na siyang tumutukod. Ano ba mga boss yung tinatawag na tukod? Yung tukod mga boss, yun yung pag biglaan kayo napunta sa may parang yung shock nyo dumudulo. Kumbaga mga boss, yung travel ng shock nyo sumasagad sa pinakadulo niya. Tanggalin na rin natin to mga boss, tong front fender natin para mabilis tayo magtrabaho no, makita natin lahat. Ayan mga boss, tanggal na. So makikita na natin yung mga screw, mas mabilis ng baklasin. Ayan. Ayan mga boss, nabaklasan natin yung dalawang screw dyan no, sa taas. So kuha kayo ng flat screwdriver, medyo itusok nyo lang dito para lumuwang, tapos mahatak nyo mismo yung shock. Ayan, tusok nyo lang yan, medyo bend, tapos hila pababa ng shock para medyo mabilis nyo matanggal. Ayan. Ayan, medyo kalawang siya, no? Kiskisin na lang natin ng lihay, mamaya linisin natin lahat. Yung iba mga boss, ginagawa dito ay nahatak lang or pinapopok nila pababa. Pero sa atin mga boss, ginagamitan natin ng flat screwdriver para maibuka ng konti at maihugot natin, syempre yung shock. Kanya-kanya namang diskarte yan mga boss. Okay lang naman maski ano doon yung gawin nyo. Ayan, next mga boss, tanggalin natin itong sa kabila. Ganun din. Kung ano sa kabila, ganun din. Ganun gagawin natin. Yan, baklas, mabilis. Ayan, kitang-kita nyo. Medyo kinakalawang na talaga, no? Kiskisin rin natin yan ng konti. Pero hindi natin masyado lilihain yan, no? Kasi delicads yan. Ayan to mga boss, kailangan natin tong special tools na to. Lalagay natin yung link sa description natin no para makita nyo kung saan ko siya nabili. Bali, kailangan tong tools na to para mabaklas natin ng maayos yung shock nang hindi tayo nahihirapan. Ayan kung makikita nyo, dikit nyo lang yung magkabilang dulo tapos itong dulo na pinakamahaba ay ADD-in niya yung shock sa gitna. Tapos, kuha kayo ng maliit na screwdriver para masungkit natin. Kuha kayo ng, maski anong panungkit, kasi may bakal dyan na lock. Tapos, para matanggal yung bakal na yon. Kasi yung naglalak dun sa mismong, shock natin. Ayan, kung makikita nyo mga boss, mamaya mababaklasan natin yan. Medyo sinuway ko lang si Peanut dito. No? Ayan, alaga natin doggy. Ayan mga boss, yung bakal na sinasabi ko. So, pag natanggal nyo na yan, alisin nyo lang yung bakal na yan. Maliit. Yung nagsisilbing lock. Ayun. Yung bilog na O-ring na yan. Yan. Pag natanggal nyo na yan mga boss. Yan. Screw nyo na lang to. Unscrew nyo na. Tapos lalabas na yung pinakadulong bakal. Ayan. Kung mapansin nyo, umaangat na. Tapos mga boss, tanggalin nyo na rin to. Yung special tool na nabili natin sa Shopee. Mura lang naman to mga boss. Bili na rin kayo niyan. Para hindi kayo mahirapan. Tapos alisin natin yung bakal tungo sa taas. Tapos makikita nyo na agad mga boss yung spring. Tapos medyo maamoy-amoy nyo na yung oil dito ng medyo mabaho na siya kasi medyo matagal-tagal na talaga. Next mga boss, tatapon na natin yung oil no, na laman niya.
Bale dito mga boss, siguraduhin nyo lang lahat ng laman niya sa loob na ialis nyo, no? Para pag nagsalin tayo, saktong-sakto parehas siya magkabilaan, left and right. Kaya medyo piga-pigain nyo lang para lahat mawala. Ayan mga boss, so itatambay muna natin dito to para lahat talaga ng oil bumagsak, no? Mailabas niya lahat talaga lahat. Pero habang nakatambay ang mga yan mga boss, gawin na rin natin yung gulong natin, no? Lagyan natin ito. Grasahan na rin natin to mga boss. Mararamdaman nyo mga boss, pagka sira yung front bearing nyo, meron kayo nararamdaman na parang nakikiskisan sa harapan. Maganit siya, parang mga bakal to bakal. Possible yung front wheel bearing na yun pwede nyong palitan doon. Para ngayon mga boss, nilalagyan natin ng high temp na grasa para tumagal yung buhay ng bearing natin. Ito naman mga boss sa kabilang side, tanggalin muna natin yung rubber seal niya. Kuha lang kayo ng flat screwdriver, hatakin nyo lang matatanggal agad yan. Tapos next mga boss, yung seal bearing para malagay natin yung grasa sa loob. Sungkit-sungkitin nyo lang to mga boss, no, yung seal bearing. Medyo mahirap kasi itong baklasin, pero tamang ano lang, experience sa pagtanggal. Pag una kasi medyo mahirapan kayo, pero once na nagawa nyo na, mabilis na lang yun mga boss. Gamitin nyo dito na grasa, mas okay pagka ano, no, high temp na grasa. Pwede rin naman yung ordinary lang, pero mas okay pag high temp para hindi siya matunaw pag sobrang gulong ng tire natin. Umiikot kasi yung bearing, malakas uminit, so possible matunaw yun. Mas okay pag high temp talaga. Ayan, lagyan na natin mga boss. Medyo isiksik natin sa pinakaloob-looban ng bearing yung grasa para pumunta rin sa kabila umabot. Tapos lahat magrasahan talaga. Tapos mga boss, balik na natin yung seal bearing, no? Para hindi mapasukan ng dumi. Importante na nakakabit yan. Para din hindi lumabas yung mga grasa sa loob. Tapos lagay na natin mga boss, yung ano niya, rubber seal. Ayan. Yung panakip sa gulong. Para siguradong walang pumasok na dumi. Tapos punasan na natin mga boss yung mga luma, no? Yung mga nakakalat na grasa. Tapos itong sa kabila naman mga boss, ganun din. Ulitin nyo rin lang uli sa kabilang side kung paano ginawa natin. Ayan, nalagyan na natin ng grasa. Siyempre, high temp talaga para maganda. Tapos kabit na natin yung seal bearing. Yan, mabilisan na lang mga boss. Tapos yung rubber. Ayan, kabit natin. Huwag kakalimutan yan. Tapos dito mga boss, no, share lang natin tong tips na to, no, sa paglagay ng oil, kung gaano karami yung dapat yung ilagay. Ito yung front shock natin mga boss, stock front shock yan ng Honda Click. Ayan, kung makikita nyo itong guhit na to, 60 ml yan mga boss, pagka nilagay nyo 60 ml. Itong nasa kabila naman, 70 ml. So malaki rin yung nawawalang travel, no, yung travel ng shock natin pag sumasagad. Ito mga boss, yan yung 60 ml, hanggang dyan, yung inaangat niya. Tapos dito mga boss, 70. So malaki yung difference talaga. Sa atin mga boss, ikakarga natin 60 ml lang kasi pag 70 ml, medyo malaki rin yung travel na nawawala sa shock natin. Depende siguro sa inyo mga boss na kung gaano kadami gusto nyong ilagay. Pero sa akin, mas prefer ko, mas maganda kasi mas malaki yung travel para hindi sayang, no? 60 ml lang, saktong-sakto na, hindi naman tumutukod. Yan, makikita nyo na ma-maximize natin yung travel ng shock natin. Yung performance niya kitang-kita. Ayan na, game na mga boss. Oras na para lagyan natin ng oil yung front shock natin, no? 60 ml lang ang lalagay natin mga boss. Tulad na pag-usapan natin kanina para ma-maximize yung travel ng front shock natin. Petron oil yung gamit natin dito. In-order ko lang to sa Shopee. Depende naman sa inyo yun mga boss kung ano gusto nyong gamitin na shock oil, no? Iba't ibang brand naman dyan. Try nyo na lang kung anong trip nyo. Ayan mga boss, bali susukatin natin to. Kailangan saktong-sakto 60 ml, no? Kailangan pareha siya left and right 60 ml talaga. Bali, bago nyo i-assemble lahat, make sure na punasan nyo talaga lahat muna ng maigi. Lahat ng extra oil niya wala para maganda, para hindi dumagdag sa oil. Talagang 60 ml, saktong-sakto syempre mga boss. Yan, bali lalagyan natin to. Tapos, mga boss, una natin spring. Sa baba yung makapal na spring, no? Kung makikita nyo kung paano natin siya pasok, ganun din yung dapat yung paglagay nyo. Sa pinakailalim yung dikit-dikit na spring. Tapos sa taas yung medyo maluluwang yung space na spring. Yan, saktuhin lang natin to mga boss, yung 60 ml. Ubusin natin, tapos ipump natin. Ayan mga boss, ulit-ulitin lang natin to, no? Para yung mga hangin-hangin niya sa loob, mga bubbles-bubbles, ay mawala, umakyat lahat. So ito na mga boss,
Ang gagawin naman natin, ikakabit na natin, i-assemble na natin. Kung paano yung ginawa nyo mga boss mag-disassemble, pag-assemble, ulitin nyo lang yun in reverse psychology. Ayan, bali ipitin natin yung metal para bumaba ulit na itong special tool na pang tanggal ng shock, no? Tapos once na maibaba mo na siya, naipit nyo na ng bakal pababa, ang mangyayari dyan mga boss, ikakabit nyo na mga boss yung ano niya, yung lock ring yan, no? Para malak natin yung shock natin. Yan, gamitin nyo lang ulit mga boss ng flat screwdriver para maipasok siya dahan-dahan. Tapos ipitin nyo lang para mag-lock na dun sa place niya sa pinagtanggalan. Ayan, tapos baklasin na natin mga boss pag nakita nyo nakalock na siya dun mismo. So pagbalik mga boss, hindi na natin sa inyo ipapakita, no? Bali, mabilisan na lang to, forward na agad natin, doon na agad tayo sa pag-test ng shock na. Dito pala mga boss, bali sinukat natin siya ng ruler lang ginamit natin, no? Para masukat natin kung yung left and right niya pantay parehas. Siyempre pag tabingi yan, tatabingi yung gulong natin, no? Pero para lang maganda, masukat natin, para lang sigurado. Once na ma-make sure nyo na pantay siya, time na para higpitan lahat ng mga tornilyo syempre. Yan, higpitan na natin lahat. Tapos lahat i-assemble na. Skip na natin yung part na yon mga boss. Diretso na tayo sa pag-test. So yun na nga mga bossing, no, dito nagtatapos yung video natin. No? Kung may natutunan kayo, comment naman kayo mga boss. Kung meron kayong mga tanong, sasagutin na natin yan. Salamat!